May mga nilalang sa kagubatan na hindi dapat tinititigan dahil kapag napansin ka nila, hindi ka na nila lulubayan. Sa isang liblib na baryo sa Bicol, may isang dalagang sinasabing minahal ng isang kapre, at simula noon, isa-isang nawawala ang mga taong lumalapit sa kanya. Tahimik ang baryo ng San Isidro. Napapalibutan ito ng palayan at makakapal na kabubatan. Sa gitna nito ay may isang napakalaking puno ng balete na matagal nang iniiwasan ng mga matatanda. Ayon sa kanila, may nakatira roon. Isang kapre. Ngunit para sa mga kabataan, alamat lamang ito. Hanggang sa dumating si Elena. 19 na taong gulang. Mahinhin. At kilalang pinakamaganda sa baryo. Tuwing hapon, pumupunta siya sa ilog para kumuha ng tubig. At doon siya unang napansin ng nilalang sa balete. Isang gabi, habang pauwi si Elena, may narinig siyang mabibigat na yabag sa likuran niya. Thump! 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 Huminto siya. Huminto rin ang yabag. Paglingon niya, wala. Ngunit may naamoy siyang amoy ng tabako. Kinabahan siya at tumakbo pauwi. Kinabukasan, may nakita silang napakalalaking bakas ng paa sa likod ng bahay nila. Halos doble ng paa ng tao. Natahimik ang kanyang ama. Hindi tao ang gumawa niyan. Mula noon, nagsimula ang mga kababalaghan. Tuwing gabi, may malalim na tawa mula sa kagubatan. May mga batong bumabagsak sa bubong nila. At tuwing hating gabi, may naaamoy na tabako sa paligid ng bahay. Isang gabi, nagising si Elena dahil may bumubulong sa kanyang bintana. Elena. Napaupo siya sa higaan. Elena ni. Malalim na boses ng lalaki. Nanginginig siyang sumilip sa bintana. At doon niya nakita. 2 mapupulang mata sa dilim. Napaatras siya at napasigaw. Lumabas agad ang kanyang ama, dala ang itak. Ngunit wala ng tao sa labas. Usok ng tabako lamang ang naiwan sa hangin. Kinaumagahan, kumalat ang balita sa baryo. Pinupuntahan ng kapre si Elena. Sinabihan siyang huwag nang lumabas kapag gabi. At huwag sasagot kapag may tumatawag sa pangalan niya mula sa kagubatan. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang lumalala ang mga pangyayari. Ang unang nawala ay si Mario. Isa sa mga manliligaw ni Elena. Kinabukasan, natagpuan siya sa kagubatan. Patay. Baluktot ang lig. At may marka ng napakalaking kamay sa dibdib. Nanginginig ang buong baryo. Sinabi ng matatanda na nagsiselos ang kapre. Ayaw nitong may lalaking lumalapit kay Elena. Hanggang sa may isa pang nawala. At isa pa. Unti-unting natakot ang buong baryo kay Elena. Maging ang kanyang mga kaibigan ay umiwas sa kanya. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa bahay nila. Pagbukas ng kanyang ama, walang tao. Ngunit may bungkos ng pulang bulaklak sa harap ng pinto. Kasama ang isang malaking tabako. Nanliligaw ang kapre, sabi ng kanyang ina. Simula noon, hindi na makatulog si Elena. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, napapanaginipan niya ang isang napakalaking nilalang sa ilalim ng balete. Maitim. Mabalahibo. May mapupulang mata. At humihitit ng tabako habang nakatingin sa kanya. Minsan, naririnig pa niya itong nagsasalita. Akin ka. Akin ka lang. Lumipas ang ilang linggo. Nagsimulang magkasakit si Elena. Pumayat siya at laging maputla. Dinala siya ng pamilya niya sa albularyo. Pagpasok pa lang ng matandang manggagamot sa bahay, bigla itong natigilan. Tinitirhan siya. Nanlamig ang lahat. Ayon sa albularyo, matagal nang naninirahan ang kapre sa balete. At marami na raw itong babaeng kinuha noon. Nagdaos sila ng ritual kinagabihan. Pinalibutan nila ng asin ang bahay. Nagsindi ng kandila, at nagdasal. Ngunit pagsapit ng 12:00, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Namatay ang lahat ng kandila.
At narinig nila ang mabibigat na yabag sa bubong. Thump, thump, thump. Parang may napakalaking nilalang sa ibabaw ng bahay. Napaiyak ang ina ni Elena. Habang ang albularyo ay nanginginig na nagdarasal. Biglang may malakas na boses sa labas. Ibigay niyo siya. Kasunod noon ay malalakas na kalabog sa dingding. At nagsimulang mabasag ang mga bintana. Sa gitna ng kaguluhan, biglang naglakad si Elena palabas ng bahay. Nakatulala. Parang wala sa sarili. Elena, sigaw ng kanyang ama. Ngunit hindi siya tumitigil. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kabubatan. Habang sa malayo, lumilitaw ang napakalaking anino sa ilalim ng balete. Dalawang pulang mata at usok ng tabako. Hinabol siya ng mga taga-baryo dala ang mga sulo. Ngunit pagdating nila sa balete, nawala si Elena. Parang nilamon siya ng dilim. Naghanap sila buong gabi. At nang matagpuan nila siya, nakahiga siya sa ilalim ng puno. Walang malay. At may marka ng napakalaking kamay sa kanyang bewang. Pagmulat niya ng mata, iisa lang ang sinabi niya. Babalikan niya ako. Mula noon, hindi na muling naging tahimik ang baryo. Tuwing hating gabi, may nakikitang malaking anino sa ilalim ng balete habang humihitit ng tabako. At kapag may naamoy kang usok ng sigarilyo malapit sa kabubatan, huwag na huwag kang lilingon. Dahil baka, ikaw na ang susunod niyang kunin. Kung ikaw si Elena, mananatili ka pa ba sa baryo, kahit alam mong may nilalang na handang pumatay para lang mapasa kanya ka?